Yo, what's up? Ako nga pala si Cyberflex. At yes, oo, according sa ilang source ay official na nga na Drake will finally make a dramatic comeback after siya tustahin ni Kendrick Lamar. A minor. At isa lang ang ibig sabihin niyan, tuloy pa rin ang kanilang giyera. Okay. Kaya simulan na rin natin ang 10 hidden meaning na maaaring hindi mo napansin They not like us. at mga sikreto na ibinulgar ni Kendrick tungkol kay Drake. Hey, let's get it, bro. Top 10 ay ang biglang pagsulpot ng isang NBA star na si DeMar DeRozan sa Not Like Us music video ni K-Dot. Pero anong ginagawa niya dito? Ano yan? Trip-trip lang? Boss! Siyempre hindi, dahil alam naman natin na si Kendrick ay isang master of visual storytelling. First of all, si DeMar DeRozan ay dating player ng Canadian team na Toronto Raptors. Nakilala rin sa tawag na The Six, na hometown naman ni Drake, also known as The Six God. I'm the real six guy. A 6'7" guard, DeMar DeRozan. That's ridiculous. At naging team man ni DeRozan ang Toronto ay siya namang original na nagmula sa hood ni Kendrick Lamar na Compton. I'm glad D-Rose came home. Y'all didn't deserve him neither. Pero here's the twist, DeMar DeRozan's former jersey number is 10 noong naglalaro pa siya sa Toronto, which refer as the 6, na pag pinag-plus mo ay magiging 16. Na again, shots fired ito sa pagiging PDF file ni Drake. Certified lover boy, certified PDF file. Pero hindi pa dyan nagtatapos, dahil sa paglipat naman ni DeRozan sa Chicago Bulls ay nirepresenta niya naman ang numerong 11, which even makes sense sa ating top 9 na si Millie Bobby Brown na may codename na 11 sa Netflix series na Stranger Things. At yes, PDF file shots fired pa rin ito, dahil ayon niya sa ilang source ay 15 anyos pa lamang ito nung sinumulan siyang diskartehan ni Drake. Pumapatol ako sa mata. It's insane. Drake. I hear you like I'm young. Top 8 ay ang diss track naman ni K-Dot na pinamagatang Euphoria, na konektado naman sa series na Euphoria, kung saan umiikot ang storya sa mga teenage girls, kung saan co-producer din si Drake. Wait, what? Pumapatol ako sa mata. At ang malupit pa dito ay inirelease pa nga ito ni Kendrick sa saktong petsa ng Children's Day. Top 7 ay isa na namang hidden meaning sa akala nating simpleng pagpupush up lang ni K-Dot. Ngunit kapansin-pansin dito na 17 lang ang kanyang ginawang push up at hindi muli umabot ng 18. A minor. Master of visuals talaga, dahil konektado na naman ito sa kumalat na video ni Drake na hinaharot niya ang isang 17 years old girl live on stage. How old are you? No! No! Top 6 ay ang diss track naman na pinamagatang 616 in LA. Well, di lang to basta nagra-rhymes sa Sweet 16, dahil ito ay konektado rin sa kumalat na balita noon way back 2016, kung saan kasama ni Drake ang dalagitang model na taga LA din na si Bella Harris sa isang concert ni Rihanna, na according sa source ay regalo nga daw ito ni Drake sa kanyang Sweet 16. Is the rumors true? You and Drake dating? I just want to wish you a happy birthday. Your dad's got to get you whatever you want and do whatever you say. No! Kaya naman sa ating top 5, kala nyo ba tapos na yung 616 na anggulo? Dahil pwede rin itong June 16, kung saan para niya na rin binati si Drake ng Happy Father's Day. Pero hindi ito basta greet, dahil isa itong topic sa balikat o paalala na meron siyang tinakbuhan o sinisikretong anak na babae. You lied about your daughter, huh? Na nagangalang Eternity Joy, na isang termino rin sa diss track ni Kendrick na Euphoria. At makikita mo rin sa IG post na ito na suot-suot pa niya ang merch ni Drake habang naka-The Six hand sign. Na bilang nakakabuting kaaway naman ay kinausap pa nga ni Kendrick ang batang babae na ito sa mismong diss track niya kay Drake. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. Pero hindi lang yan ang gustong itago ni Drake, dahil sa ating top 4 ay ang pag-expose na naman sa kanya ni K-Dot na di umano'y may babae daw siyang inabuso, na umabot pa sa pagsampa ng kaso dahilan upang magbayad si Drake ng daan-daang libong dolyares. Paid 500,000 like to an open case. And coming up to our top 3 ay nang patunayan ni Kendrick kung gaano kapeke si Drake sa pamamagitan ng 3 pruweba na ito. Una na raw dyan ay ang pagpapagawa ni Drake ng pekeng abs gamit ang V12 slimming machine. Didn't tell him where you get your abs from. V12 is a fast one. At pati na rin ang pekeng accent nito.
I'm actually Canadian. I'm a Canadianer man. I'm from Toronto. Big up yourself, bruv. You done know Drizzy Drake, dog. Come on, fam. I don't like any of you. Man's never been in Marquee when it's shut down, eh? Can you get me some juice, cranberry? Trust me, daddy. We could do this right now on the camera, Crody. Yo, the way he's imitating the trailer accent. Embarrassing! And last but not the least, ay ang mortal sin sa rap game na pagkakaroon ng tagasulat o ang tinatawag nilang Ghost Writer. Think 20v1, this 1v20 if I gotta smack that right with you. That's lame as My pedaling ghost or AI? Hey, where y'all going? Where y'all going? Oh, y'all scared? Top 2 ay ang real-life dating app ni Drake. They be streamlining victims all inside of their home and calling them Tinder. At ayon sa pagkakaintindi ko, double entendre to sa babaeng nag-whistleblow noon kay Drake kung saan meron daw itong real-life dating app. And calling them Tinder. Drake has his own private Tinder. Drake has an employee whose job is to go around town looking for super hot girl, and out of all the girls he interviews, he picks the one that he thinks is the best, then he drives her to Drake's place. Parang audition lang sa PBB Teens. At pag napili ka, ay may chance ka na ihatid sa bahay ni Kuya Drake pala. And we gotta raise our daughters knowing there's predators like him lurking. I heard of girls or girl sisters going to Drake's house. Just make sure you hide your little sister from him. Yes, sir! So, ganun ka safety at kahokage pala si Drake. Ibig sabihin nun? Nanggagago po ako, pero professionally. Yes, sir! And coming up to our top 1. Alam nyo ba na si Drake ay maaaring responsable sa pagkitil sa isang upcoming superstar na for me ay pwede maging modern Tupac sana na si XXXTentacion. And believe it or not, na pag nawala siya ay si Drake daw ang pangunahing suspect. But yeah, back to Kendrick Lamar. Si Kendrick ay isa ding huge fan ni X. Dahilan upang gamitin niya ang flow ni XXXTentacion na tila sumanib sa kanya. Ang espiritu nito sa kanyang pangunahing diss track kay Drake. Hey, let's get it, bro. Hey. I see dead people. But wait, there's more. Pakinggan natin. 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. So kung papakinggan, parang simpleng quick maths lang na okay, 5 plus 5 equals 10. Pero for me, as a delulu hip-hop head, I know something was up. 5 plus 5 equals 10 at ang Roman numeral ng 10 ay X. So para sa akin, hindi siya warning na may 10 pang parating na diss track, kundi isa itong babala kay Drake na maaaring si XXXTentacion na yung susunod na buksan na topic ni Kendrick Lamar. 5 plus 5. At bago nyo sabihin na walang basis yung sinasabi ko, FYI na una nang gawin ni Drake yung addition sa Blims na yan, kumbaga pinalik lang ni Kendrick sa kanya. Maybe I should do a 20, maybe I should break a 20, do a 10, maybe I should break a 10, do a 5, then if it gets loud, do a 5 again. Break a 20 and get 2 10s, then add 2 5s to get another 10. Now you've got 3 10s, which is XXX in Roman numerals. Triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Below the neck. Below the neck. Men, lahat ng tama ni X malapit lang sa leeg. Talking out of their neck. At higit pa doon, sa labas siya ng motor shop kinana. At motorcycle glove din yung nilagay na picture ni Kendrick Lamar sa kanta niya 616 in LA. At makikita mo rin sa music video ng Not Like Us na may lalaking nakaskimas na tumalsik bago pa makalapit kay Kendrick na may same outfit na mga tumumba kay X. Senyales na hindi nauubra kay Kendrick yung ginawa niya noon kay X. At yeah, hinga muna tayo ng malalim kasi grabe, ibang klase. Tayo nga mga fans na stress na ano pa kaya si Drake, diba? Kaya okay lang yan Drake, naiintindihan kita, ba't ang tagal mo lumabas uli? Ako nga pala si Cyberflex. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I love children. Ops, sandali lang. Nga pala, pwede kayo magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash.